mga kapatid. To rebuild, restore. Ewan ko lang kung paano niyo unawain yun. Maliban na lang kung tatanggihan natin ang mga tekstong Griego. Hindi sa tayo nagmamarunong, hindi ho. Kundi ginagamit natin yung mga tools ng mas higit na nakapag-aral sa atin. Hindi sinasabi natin nagmamagaling tayo, kundi nag-aaral tayo ng malalim para wag tayong mailigaw ng kung sino-sinong nagsasabing sila di umano ang tunay na iglesia. Kaya nga, yung nagsasabing sila nagsimula doon sa bagong tipan, ang tawag po dyan, ang tawag po dyan ay sulpot na iglesia. Yan ho ang katotohanan yan, mga kapatid. Ngayon, ginamit ng ating kaibigan yung aming latalain. Dito sa aming latalain, makikita po ninyo dyan. Ayan, ilalagay ko ulit sa screen, mga kapatid. Yan. The Apostolic Christian, Ancient Catholic. May nabasang Ancient Catholic. So lumalabas, parang sila na yan. Kasi merong nabanggit na Ancient Catholic eh. Mali po, mga kapatid at mga kaibigan. Bakit natin nasabing mali? Sapagkat nagdudumilat ang katotohanan, mga kapatid. Mayroong kasaysayan na nagsasabi sa atin na hindi kumukontra sa atin pong latalaing binasa ng atin pong kaibigan. Dito, sa pahina 25, ng aklat na ito ni Earl Cairns, isa po itong Christian, through the centuries, Christianity through the centuries, history ng Christian Church. Mababasa niyo po sa page 25 ang mga ganitong kataga na hindi mapapasinungalingan ng sinumang nag-aaral ng tunay na kasaysayan. Ano ang sabi? Ito ang sabi. The first period of the church history reveals the growth of the Apostolic Church unto the Old Catholic Imperial Church. Last 2 minutes. Ito pong Old Catholic Imperial Church, hindi ito ang Roman Catholic Church. Ang tawag dito rin, Holy Church. Ito yung sinasabi doon sa aming natalain, na the Ancient Catholic Church, ito po yon. Ngayon, sa paglago nito, lumago rin ang isa pang samahan, nagpakilalang church. Ito ang Roman Catholic System ayon dito. Ang Roman Catholic System, yan po ang Roman Catholic Imperial State Church. Yan din po yan. Ngayon,